Aleluya, aleluya. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may paratang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Ang ating unang pagbasa ay ang famous story tungkol sa away ni David at ni Goliath. Sikat at bantog ang kwentong ito. Nung bata pa tayo, gustong-gusto nating marinig, no? Mapanood ang away ng dalawa. At magandang balik-balikan kapag feeling mo ay minamaliit ka dahil si David ay bata at ang kalaban niya ay medyo higanting si Goliath. At kapag ang katunggali mo ay malakas, marami sila, at kapag minsan pakiwari mo na parang nangihina ka at parang hindi mo kakayanin, dahil sa dami mo ring problema na kinakaharap, kaya medyo nahihirapan ka. Plus, meron ka pang kaaway. Pero sa totoo lang, hindi ka nag-iisa. Let us learn from David who trusted the Lord to win the battles of life. Huwag nating kakalimutan ang tagumpay na nakamtan ni Jesus sa krus ay ang ating kasiguraduhan, tagumpay natin sa ating pakikibaka sa buhay. Dito sa ating ebanghelyo, pinagaling ni Jesus sa isang taong patay ang kamay, natutuyo ang kamay, withered hand. Itong taong ito ay sumisimbolo sa ating lahat. At ang Panginoon, ramdam niya ang ating pagdurusa. Kaya hindi niya tayo pababayaan. He will not leave us in our withered condition. Naparito siya upang gawin ang tama. He has come to do good, not evil, to preserve life and not destroy it. Ano bang kahalagan at kahulugan nitong pagpapagaling ni Jesus sa natutuyong kamay o patay na kamay? Si San Ambrose, the 4th century bishop ng Milan, yung naging instrumento para kay San Agustin na maging masigasig sa pananampalatayang Kristiyano, kaya nagbago si San Agustin dahil kay San Ambrose. Sabi ni Saint Ambrose, "Then you heard the words of the Lord saying, stretch forth your hand, iunat mo ang iyong kamay." Di ba? "You who think you have healthy hand, beware lest it is withered by greed and by sacrilege," sabi ni Saint Ambrose. Kaya itong mga kamay natin, gamitin natin ito para tumulong sa mga nangangailangan. Hindi parang laging pakabig, hindi laging parang panggagawa ng masama. Lalo-lalo na sa mga mahihina, sa mga mahihirap at dukha, sana itong mga kamay ay gamitin pagtulong sa kanila. If we can identify with a disabled man, kung makikita natin sarili natin sa taong tinulungan ni Jesus, we can easily imagine our response to Jesus. Kung sasagis alaala natin yung mga kabutihang ginawa ni Jesus sa atin sa nakalipas, ang tamang tugon natin ay pasasalamat. Nakakalungkot, nasaksihan ng mga Pariseo yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus, subalit ang tugon nila ay
no? Galit at pagdududa pa. Sa halip na magpasalamat, naghanap pa sila ng butas para mapagbintangan si Jesus. Sabi ng mga dalubhasa sa kasulatan, itong taong tuyo ang kamay ay isang patibong o pain na inilagay nila sa sinagoga upang i-test si Jesus kung pagagalingin ba niya sa araw ng pamamahinga. You see? Parang gumagawa sila ng patibong para meron silang maisumbong, makasuhan si Jesus. Kaya tinanong sila ni Jesus, ano ba ang karapat-dapat sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Natahimik silang lahat. Bakit? Dahil ang mga tao na nag-aakusa kay Jesus are actually the ones violating the law. Jesus shows them their fallacy by pointing on God's intention for the Sabbath to do good and to save life. Nakalimutan ng mga Pariseo ang tunay na dahilan ng batas kung bakit meron tayong mga batas. No? Yung pag-interpret nila ng kautusan ay dagdag bigat sa mga tao. Pero si Jesus alam na alam niya kung ano ang pinakadahilan ng Sabbath. Sabi ni Jesus, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Parang sinasabi niya sa atin na ang Sabbath ay ginawa para ang tao ay makapagpahinga, para mas magaan, mas matiwasay ang kanyang buhay. Kaya lang sa mga Pariseo parang ito'y parusa. Ipinapakita ni Jesus sa kanila na mas mahalaga ang pagsunod sa kautusan ng Diyos sa puso. Ibig sabihin ni Jesus, pagmamalasakit at pagmamahal ang batayan ng kasulatan at kautusan. Yung pagpangilin sa araw ng pamamahinga ay kagustuhan ng Diyos. It's God's idea. Sa libro ng Genesis, nung likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ito sa 6 na araw, di ba? At ang ika-7 araw, nagpahinga siya. At hindi lang siya nagpahinga, He made it holy. Ginawa niyang banal. Why do we Christians celebrate the Lord's Day? Bakit tayo nagdiriwang? Why do we commemorate God's work o God's Day? Because ito yung pagliligtas ni Jesus sa atin on Sunday. Yes, ito ay araw ng pamamahinga. It's a day of rest, but such rest, however, does not exempt us from helping our neighbor. Kung talagang mahal natin ng Diyos, then the love of God should inspire us to love our neighbor as well. Hilingin natin na hindi lang tayo pagalingin sa ating karamdaman. Naway pagpalain niya tayo upang maging malaya tayong gawin ang kabutihan sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa araw naman ng pamamahinga o sa anumang araw, lagi natin tataas ang mas nakabubuti sa kapwa at sa Diyos.